Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Padre Pio ng Pietrelcina. Hilingin po natin sa Panginoon na katulad niya ay makasalo tayo sa hirap at pasakit ng Panginoon. Siya sa kanyang pamagitan ng kanyang mga stigmata, tayo sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Idulog natin sa Panginoon sa kanyang pamamagitan ang lahat ng hirap at pasakit sa buhay at atin pong hilingin sa kanyang pamamagitan ay malunasan hindi lamang ang ating mga sariling hirap kundi ng ating mga pamilya at pamayanan. Aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagali. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapos. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.
Purihin ang puon na aking sanggalang, matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin. Napaparan siya na tulad ng lilim. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanyang malagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta nung una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Ang tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang maalagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po nagdiriwang ng kapistahan ni San Padre Pio, no? Very famous. Bakit po si Padre Pio ay naging famous? Famous pa kaysa mga ibang santo na mas nauna sa kanya. Si Padre Pio po ay namatay lamang noong 1968. And I think he was canonized noong 2002. 2002 lamang. Pero bago pa siya makanonize, ay marami na siyang deboto. Yung ibang mga santo, matagal nang naging santo, parang wala naman masyadong deboto. Mas marami pa nga yatang deboto si San Padre Pio kaysa kay San Lorenzo Ruiz, kaysa kay Pedro Calungsod. What is so special about Padre Pio? Something special with Padre Pio is our attachment doon sa kanyang buhay. Ano pong buhay na yon? Kung babasahin po ninyo ang biography ni Padre Pio or anything written about him, laging nakakabit yung quotation from Padre Pio. The most famous quotation ni Padre Pio ay ganito: "Pray, hope, and don't worry." Pray, hope, and don't worry. Yan po ang laging sinasabi. Ito ay napatunayan ng mga taong lumalapit sa Kanya na dumagsa upang mangumpisal at upang humingi ng spiritual advice. Halos lahat ng sasabi na halos lahat sa kanila
ay nakatanggap ng ganitong payo. Pray, hope, and don't worry. Kayo po ba ay nagdadasal? Kayo po ba ay nananalig na may pag-asa? Kayo po ba ay hindi na naman problema? O do you worry too much? Yung worry daw ay matitrace yun sa kulubot ng ating noo. No? Pag mas maraming kulubot, ibig sabihin mas maraming worry. Dahil alalahanin daw ninyo, minsan yung pasas, di ba yung pasas kulubot? Minsan ang pasas ay ubas yon. Nung ubas pa siya, wala siyang kulubot. Pero nag-worry siya ng masyado, kaya yun ang ulubot. Nung maging pasas, ng ulubot. No? Remember that raisins were once upon a time, they were grapes that worried too much. Kaya kayo wag po kayo masyadong mag-worry, ang sabi ni Padre Pio. Ang closeness kay Padre Pio, saan ang gagaling? Bakit mga tao dumadagsa? Ang closeness kay Padre Pio ay yung closeness ng buhay natin sa Kanya. Sa Kanyang mga hirap at pasakit. Halos laman yata lahat ng taong dumadagsa kay Padre Pio, ang dalay mentally, spiritually, psychologically, ay mga hirap at pasakit at kaya hinihingi sa Kanya ng tulong. Sa Kanyang pamamagitan, tayo kaawaan ng Panginoon sa ating mga pasakit at hirap sa buhay. Sapagkat kita natin na si Padre Pio ay naghirap din. Po ba si Padre Pio ay famous sa kanyang mga stigmata? Stigmata? Sinasabi po nilang the closest that we can come to a person is not the physical distance of being close. Hindi porke katabi mo, close na kayo. Hindi porke kapitbahay mo, close na kayo. Hindi. The closeness that we can ever achieve with a person is when we feel what that person feels. Pag ramdam mo, yung ramdam ng tao, na pag siya'y masaya, parang masaya ka rin. Na pag siya'y malungkot, ay parang malungkot ka rin. Na kung minsan hindi pa nga nagsasabi, ay alam mo na ang kanyang kailangan. Itong closeness na ito ay nare-realize sa pamamagitan ng mga mag-asawahan. Di po ba yung mga asawa ninyo, wala pang sinasabi, alam mo nang magluloko. Alam mo nang masama iniisip. Wala pang ginagawa, alam mo nang masama iniisip. Wala pang ginagawa, pero alam mong maibibigay sa iyo. Alam mong he's planning something good or something evil. Because you feel so close to that person in such a way na lahat ng kanyang pakiramdam ay ramdam mo. Itong closeness na ito, ang nais natin kay San Padre Pio. Maging close tayo sa Kanya at close tayo sa Kanya sapagkat just like what He did to Jesus, feeling the pain and suffering of Jesus, ay alam natin na mailalapat din natin sa Kanya ang ating mga hirap at mga pasakit. That's why we become close to Him sapagkat alam natin na mauunawaan niya ang ating mga idinudulog sa Kanya. Sapagkat siya mismo ay naranasan niya ang pagiging very, very close kay Jesus. Because the stigmata, yun po mga sugat sa kanyang paa at kanyang mga kamay, were the closest thing na kanyang na-achieve kay Jesus. Every time those wounds, pain, na sumasakit, ramdam niya ang hirap ng ating Panginoon. Ito po ang dapat din po nating ma-achieve. Yung maramdaman natin, yung closeness natin sa Panginoon ay hindi lamang dahil sa tayo nakakatanggap ng biyaya, kundi damhin din natin hindi lang ang kanyang kabiyayaan, kundi pati na rin ang hirap na kanyang dinadanas. Alam po natin yung devotion natin sa Sacred Heart. Diba kay Sacred Heart? Kay Saint Mary Margaret Alacoque, yung devotion na First Friday Devotion, na dapat ang First Friday Devotion ay preceded by a holy hour. May holy hour po tayo. Pero yung panahon ni Saint Mary Margaret Alacoque, ang kanyang holy hour ay sa gabi, bago sumapit yung First Friday. And during holy hour, she would lie prostrate before the altar, facing the tabernacle with the
with the sole feeling, with the sole intention of feeling the pain, sharing in the pain of the Lord. Dahil hindi mo masasabing close ka sa Panginoon kung yung magagandang bagay lamang ang nagkakaroon ng union mo sa Diyos. Close ka sa Panginoon kung mararamdaman mo ang hirap at sakit ng ating Panginoon. That's why si Saint Padre Pio felt so close to the Lord by virtue of the stigmata sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran, sa kanyang mga paa. Yun din po ang dahilan kung bakit we feel so close, dahil kung gaanong naghirap si San Padre Pio, ganyan din naghihirap tayo. And we want to share in his suffering, and we can unite because mayroon din tayong hirap sa buhay. Pag wala ka namang hirap, hindi ka naman makaka-attach doon sa tao kung may hirap eh. Kaya nga, sa mga mag-asawahan, yun po ang something that you should develop, no? As marriage progresses, you feel what your husband or your wife feels. Kasi ang sabi ng Panginoon, at ang dalawa ay magiging iisa. Isa na sa damdamin, isa na sa feeling, isa na sa lahat ng bagay. Na kung ano man ang nararamdaman ng isa, ay nararamdaman din ng isa because they have become so close to become as one. So ngayon pong araw na ito, inulit po natin, idulog po natin ang ating lahat ng hirap at pasakit sa pamamagitan ni San Padre Pio. At tulad ng kanyang sinabi, we can only pray and hope and not worry. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pananampalataya natin kay Jesus, kay Jesucristo ang anak ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama at ating sasabihin, gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang simbahan, naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno, naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak ng mga matatanda at ng may mga kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga may sakit, naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Yaong mga nauna, nasa atin nalisanin ang mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. O Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Kasama ni San Padre Pio, nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak, na bubuhay at naghahari kasama mo at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito kay maiaalay. Mula sa lupa't buwan ng aming paggawa ang tinapay nito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka Diyos sa mga lubikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang pinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pagkikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na kayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siyang salitang katuwang at kapiling, nung lahat ng may iral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang unat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin siyang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatan kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, alat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ni Diyos, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Mayud at ipahayag, aniyang pagkalingat habag, isabuhay pag